Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Shenjingkai na mga Katoliko, mga Kristiyano. At ako po si Shenjingkai, kaisa ninyo sa pangingilin ngayong Holy Week. At sana ay magamit natin ang panahon na ito para magmuni-muni, para sa reflection ng ating mga naging mga pangit na pag-uugali. Ngayon, ang ka-Shenjingkai ninyo ay, although nangingilin tayo para sa Holy Week, ay magbibigay sa inyo ng tatlong message ngayon, tips natin, ang topic natin ngayon ay tatlong klase. So, ngayon, bawal muna yung harutan. Syempre po, kasi tayo ay dumadaan tayo ngayon sa mahal na araw na kung saan ginugunita natin ang pagkamatay ng ating mahal na si Jesus Christ, no? So, ang unang sasabihin ko sa inyo ay ang babala sa mga nag-a-apply ng feng shui. Alam nyo kasi, delikado rin ang pag-a-apply ng feng shui, lalo na at hindi ito tama. Ngayon naman, bukod sa hindi tama or alam nyo kasi minsan sa pag-a-apply ninyo ng feng shui, kailangan din ng malakas na spirit ninyo, no? Malakas na spirit ninyo. Alam nyo kasi sa dami ng mga na-feng shui ko, ay marami ang natalo ng kanilang mga energies dahil sa hindi nila kaya ang mahina ang kanilang spirit essence, no, na para dahil sa dami kasi ng aking mga na-feng shui, no, eto masyado ko na tong napansin talaga. Yung mahina ang spirit mo at natalo ka ng energy na dala ng feng shui, kasi ang pagkakaroon ng kasabay ng pag-asenso ng buhay natin at pag-a-apply kasi ninyo sa feng shui, syempre, unti-unti talaga na nababago ang inyong buhay, umaangat, umaasenso, nagkakaroon ng solusyon ng mga problema. Pero alalahanin natin na sa feng shui ay may yin at yang, ang balance ng energy ng mundo. Ngayon, sa mga na-encounter ko na mga naging na mga nagbago ang mga antas ng pamumuhay, kasabay nito nagbabago rin ang kanilang mga attitude, no? Sa dami ng experience ko na to, nagbabago ang kanilang mga attitude, masyado na ring nagiging high and mighty kasabay ng pag-angat ng kanilang buhay. Ngayon, dapat talaga bantayan ninyo yung inyong kailangan maging mapagkumbaba pa rin tayo kahit na kailangan talaga ninyong bantayan yung inyong sarili dahil kasabay talaga nito mararamdaman ninyo at mararanasan ninyo ang pagbabago. Kailangan yung disiplinahin ang mga sarili nyo na kailangan grounded pa rin kayo at tumatapak sa lupa ang mga paa kapag dumating na sa inyo ang mga hinihingi ninyo na pag-asenso, pagyaman, solusyon sa mga naging problema ninyo. Hindi tayo dapat makalimot sa mga pinanggalingan natin. So, marami na akong na-experience na ganyan. So, yan ang mga babala, na dahil talagang malakas po ang enerhiya ng feng shui. At talagang sinasabi ko sa inyo, if you applied it properly, magkakaroon po talaga kayo ng malaking pag-asenso, pagkakaiba ng buhay ninyo. But then sumasabay ang inyong mga ugali, ang karamihan sa atin, ang karamihan talaga sa mga na-feng shui ko ay sumasabay din ang ugali nila doon sa kanilang pagbabago ng antas ng buhay. So, yun ang gusto ko sana na bantayan ninyo ang inyong mga sarili, na ang mga spirit essence nyo na hindi malunod sa masaganang buhay. Kasi marami sa mga na-feng shui ko talaga ay nagkaroon ng pagbabago sa pagkatao. Kasi po sa pagbabago ng inyong sa bawat pagbabago ng kabutihan, pagbabago ng inyong mga pinangarap, ng inyong mga inaspire nung kayo ay pinupungsoy, nung nag-a-apply kayo ng proper feng shui, ay syempre may naiiba rin po sa
sa inyong buhay, no? Maliban sa inyong pag-asenso at pag-angat, may naiiba rin po sa inyong pag-uugali. Ngayon, kailangan yung bantayan yan dahil ang consequences nito ay malaki sa hinaharap ninyo sa buhay. So, kung ngayon, ganun, sinasabi nga, ang buhay ay gulong ng, I don't, pasensya na kayo, natawa naman ako ron, ano? Ano ba yon? Parang gulong, no? So, maging maingat tayo at bantayan ang ating mga sarili, ang ating mga disiplina sa ating kaluluwa kasi marami ang talagang malulunod, ano, at mag-iiba rin. So, sa dami ng napungsoy ko patunay ko na po yan, napatunayan ko na. Ngayon, ang isa pa nating tatalakayin ay yung inyong, importante po kasi ito, no, na kapag lumabas ka ng pinto mo ng bahay, no, ang negativity and positivity ay nakikita nyo rin sa paglabas ninyo sa inyong bahay or pagbukas ninyo ng inyong mga bintana. Ano ba ang natatanaw ninyo? So, yan ang ating pangalawang topic. Pag lumalabas ka ba ng pinto, ano ang senaryo na nakikita mo? Pag nagbubukas ka ng bintana, ano ang senaryong nakikita mo? Kasi ito ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kunyari, pagbukas mo ba ng pintuan mo, nakikita mo ba ang kalsada? Or meron ka bang malawak na senaryo na nakikita? Or naka-block ba? Pagbukas mo, wala ka talagang totally, no? Especially, no, kasi karamihan, marami tayo sa Pilipinas, no? Kahit sa YouTube, mapapanood ninyo, na iskinita ang daanan, no? Ang daanan, maganda na kung makakadaan ang isang kotse kahit iskinita. Pero karamihan kasi sa mga ito ay, sa mga nakikita ko, ay yung iskinita na hindi napapasukan ng sasakyan, no? So, parang ito ay walang kalsada. Pero, kung kayo naman ay pag namintana kayo at nakakita naman kayo ng, yung maluwang naman ang inyong nakikita sa labas ninyo, no? Meron namang horizon kayong nakikita na maganda sa paningin ninyo. Tanungin ninyo mga sarili nyo, masakit ba sa mata? Subukan ninyo ito, no? Paglabas nyo ng pintuan ninyo or sa inyong, pag nagbukas kayo ng bintana ninyo. Ano ba ang senaryo na bumubungad sa inyo? Masakit ba sa mata? Maganda ba sa tanawin? Maganda ba sa mata ninyo? Nakakagaang ba ng loob? Or nakakairita? Kasi yun po ang negative and positive energy na nasasagap din ninyo, no? Nagkakaroon ng ganyan sa kahit na sa bahay ng mga malalaki o maliliit na bahay, no? Sa pungsoy, ganyan talaga ang isa yan sa mga nakakaapekto sa atin. Kaya nga nasabi ko sa inyo noon na napakalalim ng pungsoy. Ang yang mga yan lang sa palibot. Feng Shui kasi is the balance of yin and yang energy. No? It is an art. So kung ano yung mga nakikita, hindi po ito relihiyon. Ano? Wala pong kinalaman. Ang Kashenjing Kai nyo po ay isang malalim na Kristiyano. No? Ako po ay very spiritual. Hindi po ako relihiyosang tao, pero ako po ay spiritual na tao. No? At lahat ng maliit pa man ako, ang lahat ng relihiyon ay iginagalang ko. Ano man ang mga relihiyon ng tao, para sa akin kasi, ang belief ko, ang creator natin ay isa lang. So, yun nga, no? Ngayon, yung mabalik tayo dun sa yung mga senaryo na nakikita mo. Kasi kung ito ay nakakairita sa'yo, no? Nakakairita sa buhay mo, itong mga nasasagap mo yon, ano, nag-feel yon, yung yin energy, napupuno ka ng yin energy. So kung wala kayong pambili ng ating swoosh, okay lang po yon. Kung sa pagkakataon na makakabili na kayo ng swoosh, ay maganda rin naman na maisprehan ninyo ang inyong mga sarili para, kasi nagbi-build up po ito, parang cavities ng ipin, no? Sabi ko, bawal ang bungis-ngis ngayon. Pasensya na po.
Parang cavities ng ipin. So, from time to time, kung ito lagi ang nakikita ninyo, nag-ano po yun, nagbi-build up yung yin energy din sa inyo. So, parang may heaviness talaga sa buhay ninyo na kahit mga wala kayong sakit, feeling nyo talaga may mga masakit lahat sa inyo or ah, mabigat lagi ang pakiramdam ninyo, no? O lagi kayong may sakit. So, yan po yung mga nagagawa sa inyo ng mga senaryo na nakikita ninyo araw-araw. Ngayon, ito mabalik tayo sa ating mahal na araw, no? Sa ating dapat na nangingilin tayo. Ako kasi kaya maaga kong ginawa ang video na ito kasi Thursday and Friday po ay meron akong obligasyon sa Diyos na way of the cross since pa po yan nung bata pa ako, no? So, Thursday and Friday hindi ako makakapag-video sa inyo kaya ngayon ay ginawa ko ng mas maaga ito. At para maintindihan nyo rin minsan na ang mahal na araw, yung Holy Week natin ay hindi nangangahulugan ng pagsasaya or alam nyo yun, pagbabakasyon, mag-swimming, maggawa ng mga, dahil holiday natin ngayon, tara, mag-inuman tayo, yung mga ganon, hindi po yun dapat. No, hindi naman po ako pare, wala naman po akong pakialam dyan. Pero sa pananaw ko lang po, bilang inyong kasyang jingkay, so, ang pangingilin po ay hindi naman araw-araw ginagawa. Meron lang po talaga tayong specific week na ginagawa ito, no? So, yun nga, karamihan sa atin, bawal kumain ng sobra-sobrang parang piyesta, bawal kumain ng mga karne, no? So, wala namang mawawala sa atin kung susundin natin na ito, no? Dahil kung natatandaan ninyo noon, ang mga panahon natin, nakaka-relate yung mga kasing panahon ko dyan, yung sikat na personalidad noon na collab team ni Claudine Barreto, no? So, yan, Holy Week ay nagpunta sila sa beach na magkakabarkada and who knows, no? Syempre, mga inuman. Kasi hindi tayo dapat na nagtatawanan talaga or nagsasaya. Dahil ang linggong ito ay ginawa para meron tayong pagninilay-nilay, sabi nga sa Tagalog, reflection natin sa mga mali nating ginagawa sa buhay. So, mabuting gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin sa mga karapat-dapat nating matulungan, no? Kasi hindi lahat ng tao ay karapat-dapat tulungan. May mga tao na kapag tinulungan natin ay nagagalit ang Diyos sa atin dahil hindi tama ang pagtulong natin. May mali tayong pagtulong. So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba, yung namatay, yung sikat na personalidad na ito dahil Holy Week, no? We're supposed to give respect and reflect, no? Tapos naalala nyo rin yung ozone disco tragedy noong araw. Isa rin po ito na Holy Week din, Biyernes Santo pa yata o Sabado de Gloria, no? So dahil maraming graduating students, so sila nasunog yung buong disco at talagang lahat patay. So wala sila talagang kaligtas-ligtas sa loob ng na yon. Alam nyo, maganda yung topic natin ngayon, no? Marami akong magagandang topic na sa inyo, no? So, yun yung ating kailangan magnilay-nilay tayo na hindi ibig sabihin na bakasyon tayo ng isang linggo ay dito sa Japan po walang bakasyon, hindi po namin ina-applyan dito ang Holy Week. So talagang sinusunod ko lang po yung ganyang pagpapalaki sa akin ng nanay ko at ng ganun nga kaming lumalaki. So ngayon po ang isa pa nating topic ay ang itong pag-i-endorse ni VP Sara kay Amy Marcos, no? Will it go along well? Kasi, sasabihin ko sa inyo ito, no, I'm not kung kanino kayo, boto nyo yan. So, ito po ay according sa kanilang feng shui analysis din, nung nakaraan, binanggit ko sa inyo si BBM at saka si Duterte na sa PRRD, na kung ano yung kanilang animal signs, kung ano yung ganito, Ngayon naman, kung matatandaan ninyo, sinabi ko sa inyo na si VP Sara ay horse, no? So, siya ay isang
horse-born po si BP Sara. And then, being 1978. And then, si Madam Amy Marcos is ship-born, no? And sa mga nakakaalam sa pungso dyan, alam natin na ang dalawang to ay secret friend. Ito pong dalawang to ay secret friend. Ngayon po, sa sitwasyon nga lang kasi, hindi po talaga magkakatiisan yan. Magtutulungan po yan. Yung sheep at saka yung horse, no? So, yung pagsasanib nila na yan, parang sa akin, parang hindi na kakaiba yon dahil nasa isip ko na naikwento ko na sa inyo yan na ang mga secret friend ng horse, ayan, secret friend ng horse is sheep. So, either sino man sa kanila ang kumatero, ano ba yung kumatero? Parang nangangailangan ng tulong, hindi matitiis ng isa. Ngayon, ang ano lang po natin dito ay kasi mas nakikinabang po ang sheep sa tulong ng horse, no? Especially this year, This year na napakaswerte talaga ng horse. So, kung iisipin ninyo, may 3 big auspicious kasi ang horse. So, mas malaki ang may tutulong niya kay Madam Amy Marcos kaysa sa pakinabang ni VP Sara Duterte sa kanya, no? Pero, kung i-analyze mo pa rin, i-analyze natin, talagang ito ay nakatadhana na magtulungan, no? So, yun yung talagang ano nila, dahil, kaya nung makita ko ito, parang hindi na kakaiba sa akin, hindi na ako nagtaka, no? At then, meron tayong isang ano dito, no? Kasali nila si Camille Villar. She's actually born January 25, 1985. Pero, hindi pa ho kasi pasok sa auction. Siya ay isang rat, no? So, ngayon, tingnan nating mabuti ito. Although, sa history nga daw nila ay very loyal itong si Manny Villar kay PRRD kasi baka I didn't research for Manny Villar's animal sign. Pero alalahanin natin na kontrabulati po. Ito na naman. Isyeng-sing kayo nyo kasi hindi mapigilan yung pagiging kikay eh. Ang kontrabulati po kasi ang rat at saka ang horse. So, there is a tendency na hindi po magkakasundo ito, no? Hindi po they will not make along together. Kasi, talaga pong ang rat at saka ang horse, mahirap po talaga. Because of different talaga yung kanilang point of views, lahat, no? So, posibleng ang tatay ay okay, but then, itong si Camille ay hindi ito maayos kay Sara because she is a horse. So, ngayon, yun ang ano natin. Pero kay Madam Chair Amy Marcos ay ito'y parang hindi sila magkakatiisan. Alam nyo yun, yung not in a bad way, hindi sila magkakatiisan if someone is in need, no? So, because yan nga po ang dahil sa secret friend sila. So, yan ngayon yung aking maganda siguro ang kahihinatnan yan. Kasi nga, yung according sa kanilang signs, ang sheep at saka ang horse ay hindi naman po nagtatrayduran, no? Kung hindi sila, kung meron silang hindi pinagkakaunawaan, naghihiwalay lang po sila ng maayos. Kumbaga, nagbi-break lang sila kundari ng ano, pero and then later on, ayan na naman, yung mag-ano sila. It's a very good tandem yung horse at saka ang sheep. So, wag kayong judgmental dyan, ha? Ako ay, nung nakaraan, ayoko nang maging emotional kasi alam naman natin na yun. Ako naman, I just said my piece. So, tapos na yun, ano? Ngayon, meron akong nakilala sa Pilipinas, meron tayong isang kaibigan na gumawa ng vlog para sa akin, no? Nung nasa Pilipinas ako noon, hindi ko ilabas kasi wala akong timing, no, para kasi ang gusto kong sabihin sa inyo, no, na isa pang napakagandang payo ko sa inyo, no, sikreto din po yan, pero alam nyo po na since the beginning of time, kahit nung napakatagal ng panahon, kahit panahon pa ng mga kopong-kopong, ang pagkakaroon po ng gold or silver jewelries ay nakakapanghatak po ng swerte.
kung titingnan ninyo nung unang panahon, ang mga leader lamang, ang mga hari at ang mga reyna, ang may mga alahas ng gold at saka ng, anong tawag mo dyan, no? Mga gems, mga jewelries, yung gold, no? And kasi before na-discover si gold, silver muna talaga ang pinaka number one na in need ng tao during that time. So, after na na-discover si gold, na parang na, na-demote, na-demote si silver, no? Pero alam nyo po, ang silver, sinasabi ko sa inyo, ipunin nyo po yung mga silver nyo because alam nyo, kung kayo man ay may mga kung may mga nangungulam man sa inyo, kung may mga kung ano-ano mang mga bad spirits, talagang one na makakapag-protect sa inyo ay ang silver, no? Not the gold, but the silver. Kasi po, ang silver, hindi naman po siguro nagsisinungaling ang history ng mundo, no? So, alam natin na ang mga ginagamit nung unang panahon na mga pagprotekta sa mga bad mga monsters noon ay talagang ginagamitan natin ng silver, no? Kaya nga, yung mga silverware nila noon, mga ganun, no? So, keep all your silvers, no? Hindi nyo yan dapat minamaliit ang silver ninyo. Ngayon, ang haba ng ating video, pasensya na kayo. Ngayon, itong kaibigan natin, si More Than Treasure, vlogger po siya. Nako, mas professional po yan. Siya po ay magaling mag-vlog. And higit po dyan, siya po ay magaling kumilatis ng mga alahas. Ngayon, ginawan niya rin po ako ng video tungkol sa mga bugs ko po, ano. Kaya kung kayo dyan, mga ka-Shenjing Kai, kung may mga kayo, kasi alam niyo po, nabanggit ko po sa inyo ito noon pa sa video ko, no, na your bugs defines you. Ngayon, noong araw kasi, hindi talaga ako, kasi nga, talagang noong araw po, hindi ako, kahit maraming jewelries, hindi po ako nagsusuot ng jewelries, parang, talagang noong araw, very simple lang po talaga ako nung dalaga ako. Nakatabi lang po talaga lahat yung mga gamit ko, ganyan. Pero, as I grow older, na marami akong natutunan, lalo na nung nagpungsoy ako, no? So, your bag defines you. Kayo na po ang umintindi kung ano ang noon, ano? Kasi, kung ang yung mga valuable things ninyo ay maganda. So, isa din po yan sa mga naghahatak ng swerte sa inyo. Ngayon, mga ka-Shenjing Kai, next ipopost ko yung kanyang video na ginawa sa akin, no? Si More Than Treasure, ang ating si Kuya Rudy dyan, ano? So, sana panoorin din ninyo yung kanyang mga vlogs, ano? Kasi ginawan niya po ako ng video. So, yun, ipopost ko rin, i-upload ko rin para mapanood ninyo. At, makita nyo kung gaano siya kagaling din na kumilates, ano? So, yun yung mga natin, mga ka-Shenjing Kai. Huwag po nating kalimutang manalangin. Magdasal po. Ang linggong ito ay iaalay din po natin sa talagang, sabi nga, what belongs to God, give it to God. So, yan ang ating parang utang na loob na lang, no? So, sa ating sa ating creator, no? Pasensya na, nahirapan ako sa lalim ng mga Tagalog, ha? So, mga Shenjing Kai, sana wala akong nakalimutan, ano? So, yan, ang dami kong naibigay na tips sa inyo ngayon, ha? At sana naman, mag-like naman kayo at pakishare nyo na rin sa iba. At pasensya na po dun sa mga hindi ko kapareho ng pag-iisip, no? I am very sorry if I hurt your feelings. Kung magkakaiba tayo ng political views, but it is your vote, it's not mine. So, ang akin ay akin. So, inyo, wag nyo naman pong personalin, ano? So, mga ka-Shenjing Kai, I love you all at sana ay makapag-reflect kayo ng inyong mga sarili ngayong Holy Week. I love you all!